Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, December 23, 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Mas marami pang motorista. Inaasahang daragsa sa NLEX palabas ng Metro Manila ngayong holiday rush. Mahabang pila papasok sa PTEX, sasalubong sa mga pasahero. Bago ang bisperas ng Pasko, presyo ng buong lechon sa La Loma, Quezon City, tumaas na. Bulkang Canlaon, muling nagbuga ng maitim na abo. Plane crash sa Brazil, 10 patay. Hindi bababa sa 15 sugatan. Sa showbiz, silipin ang trailer drop ng inaabangang Superman ng bagong DC Universe. At on kabogabol music video ng Rainbow Christmas ni Vice Ganda, mapapanood na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. 2 araw bago ang Pasko, nabawasan ng 10% ang mga sasakyang bumabiyahe pa norte, partikular na sa mga dumaraan sa North Luzon Expressway. Sinulit na kasi ng mga motorista ang weekend para makauwi sa kani-kanilang probinsya para sa December 25. Ang Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Maagang nagpadikit ng RFID sticker si Jim Monzales sa Balintawak Toll Plaza sa NLEX. Ayaw niya raw kasing maipit sa traffic, lalo't bisperas na ng Pasko. Hindi naman, actually mabilis lang. So kakarating lang din naman namin, mga 5 minutes kada 10 minutes, so okay naman siya. Katulad ni JM, maaga ring nagpadikit ng RFID si Flor para sa kanyang 400cc na motor. Ngayong Martes kasi, diretso na patungong Pandibulacan si Flor para magdiwang ng Pasko kasama ang kanyang mga kaanak. Sobrang traffic niyan. Kaya sa cash, mahirapan ka kapag cash ang gagamitin mo. Mula sa daily average na 334,000 na mga sasakyang bumabiyahe sa North Luzon Expressway, umakyat ito sa bilang na 377,000 nitong weekend ayon sa pamunuan ng NLEX Corporation. Makikita po namin ang rough ano po natin is yung bandang, nung araw ng Friday, kung saan talagang dagsaan yung mga sasakyan at ganun din po nung Saturday kung saan early morning pa lang po before 5 a.m. Tuloy-tuloy po na talagang dagsa yung ating mga kababayan hanggang around 8 p.m. Sinulit na kasi umano ng maraming motorista ang weekend traffic rush, dahilan para mabawasan ng 10% ang traffic volume ng mga kasalukuyang bumabiyahe ngayong Lunes. Mukhang karamihan po nakauwi na po last weekend, yung Friday, Saturday. Pero ito yung mga kababayan natin na maaaring pumasok pa po kanina at ayaw din sumabay siguro nung Friday and Saturday. May traffic build-up pa rin sa NLEX northbound lane, partikular na sa May Kawayan exit, habang nananatiling normal naman ang traffic volume sa NLEX southbound. So ito po kasi yung 3 entries po sa NLEX coming from Metro Manila. Itong Balintawak, Mindanao Toll Plaza and yung Karuhatan Toll Plaza. Gayunpaman, asahang tataas ulit ito matapos ang holiday season. We're expecting na yung daily average natin is tataas po ng mga 10%. So that's additional 33,400. So that will make 377,000. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Pahabaan ang pila ng mga pasaherong papasok sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX para makauwi sa probinsya ngayong Kapaskuhan. Dahil ito sa mahigpit na seguridad ngayong naka-high alert. Payo naman ng pamunuan ng PTEX sa mga pasahero, huwag magdala ng masyadong maraming bagahe para hindi maantala sa security check. Ang Balitang A to Z hatid ni Kim Salinas. Dati-rati, kung pupunta ka dito sa PITX, dito lamang mag-uumpisa ang pila papasok ng loob ng terminal. Pero ngayon, simula doon sa dulo hanggang dito, saka ka pa lamang makakapasok sa loob. At unang pila pa lamang yan. Dahil sa loob ulit, may another na pila ulit sa boarding gate, papasok o pasakay na ng kanilang mga bus patungo ng kanilang probinsya na naghahabol para i-celebrate ang Kapaskuhan. Kaya naghihimutok ang OFW na si Liberty mula pa ng pagdating sa airport bago pa man makauwi sa probinsya. Nakaka-stress kasi yung sa NAIA, ang tagal-tagal lumabas
tigas nung luggage namin, ang tagal ko nag-intay doon. Yung dito, lahat may pila, traffic, ang haba ng pila, nakakapagod na. Aniya, sayang ang oras lalo't limitado lang ang araw ng bakasyon na ibinigay ng kanyang amo sa Saudi para magpasko dito sa Pilipinas kasama ang kanyang mga anak. Siyempre, gusto ko po magpasko dito. Masaya at bagong taon at Pasko, gusto ko kasama pamilya ko. Kahit mahirap uwi ako. 10 days lang binigay ng amo ko. Babalik ako pagkatapos ng New Year. Ang pasaherong si Joel, sa taong-taong pag-uwi sa probinsya, may diskarte na para hindi ma-stress. Ganito naman lagi no, pag mga break na ganyan, kung mga Christmas talaga, mga season. Sanay naman na kami. Mas maganda siguro mag-adjust ka lang ng time. Tapos yun, siyempre mindset lang yan. Sabi nga, bago ka mag-travel. Ayon sa pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange, sadyang humahaba ang pila dahil kailangang mabusisi ng maigi ang security check dahil naka-high alert ngayong holiday rush. Baho tayo ng maraming pasensya. Siyempre, hindi lang po tayo ang nag-travel. Marami po tayong mga kababayan na gustong makauwi sa kanilang probinsya. Bagahe po natin, ensure na lang po natin na travel light, dahil kaya po tayo natatagalan sa security check dito lang sa terminal. Nakabantay naman ng higit 300 pulis sa PITX. Pakiusap ng Southern Police District, unawain ang ipinatutupad na mahigpit na seguridad. Previous years may mga nangyari na mga incidents kung saan yung Rizal Day bombing, yung mga ganun. So hanggat maaari iiwasan natin na mangyari yun. Kaya yung pagpapatupad natin ng stringent measures para walang makapasok na kung ano mga pasabog. Nakapagtala na ang PITX ng nasa 2,000 pasahero ngayon at inaasahang darami pa sa mismong araw ng Pasko. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Pasko naman daw kasi kaya pinapayagan na ng Bureau of Immigration ng frontline personnel sa mga paliparan na bumati ng Merry Christmas sa mga pasahero ngayong holiday season. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, bahagi ito ng mainit na kultura ng mga Pilipino. Gayunpaman, bawal pa rin ang pagtanggap ng regalo o token mula sa mga pasahero. Pinaalalahanan rin ng ahensya ang mga frontliners na maging inclusive sa ibang pasahero na hindi nagdiriwang ng Pasko. Samantala, umabot na sa 110,000 pasahero kada araw ang mga pasahero sa mga paliparan ngayong holiday season ayon sa BI. Yun lang ang advice natin sa ating mga frontliners is to ensure na inclusive po tayo, even those naman religions who do not practice or who do not have Christmas, maaari nating batiin ng ibang uri ng pagbati just to celebrate itong holiday season. Mga ka-A to Z, ihanda pa rin po ang panangga sa ulan ngayong Kapaskuhan. Inaasahan kasi ang maulang Pasko sa maraming bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa amihan at sa shear line. Ayon sa Pag-asa, palayo na ng Philippine Area of Responsibility ang nagdaang bagyong Romina na kasalukuyang nasa 165 kilometers kanluran ng Kalayaan Islands. Taglay nito ang hanging umaabot sa 55 kilometers bawat oras malapit sa sentro at bugso ng hangin na aabot sa 70 kph. Pero magdudulot pa rin ng malalakas na ulan ang shear line at amihan. Inaasahan ang mabibigat na pag-uulan sa Palawan, Quezon, Camarines Norte, Catanduanes at mga bahagi ng Mimaropa, Bicol at Eastern Visayas mula gabi ngayon hanggang sa Martes ng gabi, oras ng Noche Buena. Sa bisperas naman ng Pasko, December 24, uulanin ang Metro Manila, Aurora, Calabarzon, Bicol, Mimaropa, Eastern Visayas, Aklan at Capiz dahil naman sa shear line. Habang makararanas naman ang mahina hanggang sa katamtamang ulan dulot ng amihan ang Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon. Pero good news, wala namang namomonitor na bagong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong linggo ng Pasko. Sa Mindanao naman, may tsansang makaranas ng isolated rain shower at thunderstorm. Paalala ng Pag-asa, maging alerto pa rin sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Heavy to intense rains na dulot ng shear line. So ito yung mga lugar shaded ng orange. Dito sa mga lalawigan yan ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Catanduanes. Moderate to heavy naman sa mga areas shaded ng yellow sa mga lalawigan ng Quezon, Camarines Norte, Marinduque, Romblon, Masbate, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte, Aklan at sa Capiz.
Naku po mga ka-A to Z, lalo na sa mga magsisiuwian ngayong Pasko, sana'y nakapagpakarga na po kayo dahil magkakaroon nga ng dagdag presyo sa produktong petrolyo ngayong Martes. Sa inilabas na abiso ng mga kumpanya ng langis, nasa 50 centavos ang dagdag presyo sa bawat litro ng gasolina, 75 centavos naman ang itataas sa kada litro ng kerosene, habang piso 45 sentimo ang dagdag sa kada litro ng diesel. Bunso dito ng palakas o paglakas ng dolyar ngayong holiday season at pagbagsak naman ng crude stocks sa Amerika. Nakipagpulong ngayong Lunes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pangunahing economic managers ng bansa para repasuhin ang kontrobersyal na 2025 proposed national budget. Sa mga larawang ibinahagi ng Presidential Communications Office, hawak na ng Pangulo ang kopya ng budget at isa-isa nang nire-review ang laman ng 6.352 trillion pesos spending plan kasama sina Finance Secretary Ralph Recto, Budget Secretary Amena Pangandaman, NEDA Secretary Arsenio Balisacan, CPWH Secretary Manuel Bonoan. Matatandaang kontrobersyal ang budget matapos bawasan ang pondo ng ilang ahensya tulad ng DepEd at tanggalin ang subsidiya ng gobyerno para sa PhilHealth. Ayon kay Pangulong Marcos, tinitiyak nilang naaayon ang budget sa prioridad ng administrasyon at nilalagyan ng mas mahigpit na safeguards ang paggastos para sa iba't ibang proyekto. Dagdag pa niya, limitado na ang opsyon niya sa pagveto ng ilang probisyon ng budget dahil naaprubahan na ito ng Kongreso at hindi na maaaring ibalik sa Bicameral Conference Committee para baguhin pa. Good news naman po para sa ating mga senior citizen. Hindi nyo na po kailangan magdala ng booklet para lamang makakuha ng diskwento sa pagbili ng gamot. Sa ilalim ng Department of Health AO number 2-2024-0017, hindi na kailangan ng purchase booklet para sa discount. Paliwanag ng ahensya, tanging valid ID at reseta mula sa doktor na lang ang dadalhin sa butika. Ayon kay Health Secretary Teddy Herbosa, tinatanggal nila ang booklet para mas mapadali ito sa mga matatanda at bilang regalo na rin ngayong Pasko para sa kaginhawaan at mas abot kayang mga gamot sa lahat ng senior citizen. Bumagsak ang trust at approval ratings ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa pinakahuling Pulse Asia survey, kasunod ng mga kontrobersiya, kabilang ang umano'y maling paggamit ng confidential funds at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang opisyal. Ayon sa survey na isinagawa noong November 26 hanggang December 3, bumaba ang trust rating ni VP Sara ng 12 puntos mula 61% noong September hanggang sa 49% na lang nitong November. Bumagsak din ang kanyang approval rating ng 10 points mula 60% pababa sa 50%. Ayon kay Pulse Asia President Dr. Ronald Holmes, hindi nakatulong ang paulit-ulit na pagtanggi ni Duterte sa mga alegasyon. Dagdag pa niya, hindi maganda sa paningin ng publiko ang lantad na sigalot sa pagitan ng mga pinakamatataas na opisyal. Nangyari dyan is that mag-i-issue siyang denial pero mag-i-issue naman ng counterclaim yung kabila. Sasabihin na hindi naman siya nagpapaliwanag. So yung denial ay hindi pagpapaliwanag. Maaaring may mga Pilipino na naniniwala sa kanya. Maaaring may mga Pilipino naman nagsasabi, kinakailangan siguro bigyan mo mas malawak na pagpapaliwanag. So nahahati. Umaapela ang Workers and Peasants Party maging ang ilang grupo sa naging desisyon ng COMELEC na payagang tumakbo sa 2025 senatorial race si Apollo Quiboloy. Nais ng mga grupo na kanselahin ang kandidatura ni Quiboloy dahil umano sa material misrepresentation sa nominasyon nito. Ayon kay Attorney Sonny Matula, hindi opisyal ng partido ang lumagda sa Certificate of Nomination and Acceptance o CONA ni Quiboloy. Ngunit ibinasura ng COMELEC ang petisyon for DQ dahil sa mga umano'y teknikalidad at pinayagan ng komisyon si Quiboloy na tumakbo bilang independent candidate. The Workers and Peasants Party and Attorney Sonny Matula as the senatorial aspirant po, who filed the petition, we're now preparing a motion for reconsideration for submission to the COMELEC anytime today or perhaps tomorrow in the coming days.
Nagsagawa ng live test ang COMELEC sa tinatawag na Trusted Build Generation na Election Management System o EMS na gagamitin para sa 2025 polls. May virtual na partisipasyon ng live test mula sa mga international certifying entity, citizens' arms at election watchdog groups. Layunin ng Trusted Build na tiyakin ang integridad, seguridad at accuracy ng automated election system. Kasama rito ang pag-compile ng pinal at aprobadong source codes na magiging machine-readable at gagamitin sa mga election system. Ang US-based na Pro-V and V International Certification Entity ang magsasagawa ng independent validation sa technical soundness at security ng system. Samantala, magpapatuloy ang printing ng mga balota sa January 6. Ipaprint sa National Printing Office ang unang batch ng balota kasama ang mga balotang gagamitin sa Bangsamoro parliamentary elections. Tungkol ito sa transparency, tungkol ito sa gusto nating lahat, alam natin kung paano ba gagana yung ating mga makina, yung ating mga sistema pagdating ng eleksyon. Hindi lamang ito yung machine, kasama na rito ang consolidation system, kasama dito ang transmission, kasama dito ang internet voting nating lahat. Sa iba pang balita, pinatawan ng Energy Regulatory Commission ng National Grid Corporation of the Philippines ng 15.8 million pesos na multa dahil sa mga naantalang proyekto nito. Sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises, inihayag ni ERC Chief Mona Lisa Di Malanta na nasa 37 proyekto ng NGCP ang sinuri ng komisyon kung saan 34 sa mga ito ang napatunayang hindi makatarungang naantala. Pero giit ng NGCP, ilan sa mga ipinataw na penalty ay nabayaran na nila habang ang iba naman ay handa nilang harapin sa legal na pamamaraan. Samantala, umaksyon ng ERC para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente sa bansa, pero umaasa naman ito na maiwawasto ang ilang kasunduan sa mga naturang proyekto. We investigated 37 delayed projects. We, as required by due process, we required NGCP to submit their explanation. Out of the 37 projects, we found that there were unjustified delays for 34 projects. Because of the number of projects, this was not taken up in just one commission meeting. Farewell 11. Emosyonal ang British actress na si Millie Bobby Brown sa kanyang throwback post sa Instagram tungkol sa American series na Stranger Things. Sa IG, ibinahagi ni Millie ang throwback photos ng kanyang iconic character na si Eleven. Sa post, nilagyan niya ito ng caption na "With Love, L." Nakatakda ang final season ng dark American series na Stranger Things sa susunod na taon. I love each and every one of you, and I'll forever carry the memories and bonds we've created together as a family. I love you. Thank you. Abangan sa aming pagbabalik, consumer dagsana sa litsunan sa La Loma, Quezon City bago magbisperas ang Pasko. Presyo ng buong lechong baboy tumaas na ng 1,000 piso. At Bulkang Kanlaon muling nagbuga ng abo. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Bago ang bisperas ng Pasko, tumaas na ng 1,000 pesos ang presyo ng buong lechon sa Lechon Capital sa La Loma, Quezon City. Pero ayon sa mga nagtitinda, mataas pa rin ang demand. Para naman sa ilang kababayan na tight ang budget, may murang alternatibo. Anila sa lechon at mabibili ito kung saan? Alamin sa Balitang A to Z ni Ace Cruz. Taunan kung bumili ng buong lechon si Tatay Marlon sa La Loma sa Quezon City para sa Christmas party sa kanyang negosyo. Pero bago bumili, sinusuyod muna niya ang hilera ng mga lechonan. Kasi naghanap tayo ng mura, mas mababa at magandang pagka-lechon. Pero pahirap ang makaharap ng mura dahil tumaas na ng 1,000 pesos ang presyo ng lechon. Gaya halimbawa ng pinakamalit na 6 to 7 kilos na buong lechon, 11,500 pesos na ang presyo mula sa dating 10,500 pesos. Ang jumbo size,
26,000 na ang buo mula sa dating 25,000 pesos. Ang ilang consumer talagang pinag-iipunan ang panghanda tuwing Pasko at sinasamahan ng charm sa pagtawad. Kailangan, kaibigan mo yung may-ari. Tsaka mabait ka. Tradisyon na ng Pilipino yan na pag walang lechon, parang hindi masaya. May tinitinda pa rin namang per kilo na 1,500 pesos. Ayon sa may-ari ng isang lechonan, dahil ito sa pagtaas ng presyo ng supplier ng baboy. Hindi naman lahat ng nagbibigay hindi pare-pareho. Gusto nila taas ng taas, kawawa naman kami. Kahit mahal, mataas pa rin ang demand kaya't pati ang mga nagtitinda ng lechon ay nakikipag-unahan sa pag-order ng baboy kaya't posibleng nilang tumaas pa ulit ang presyo. At dahil hindi tiyak ang supply, may ilang lechonan na hindi na tumatanggap ng reservation para sa bagong taon. Mahirap magbigay Minsan baka wala kang dumating na baboy, wala ka maibibigay. Nauna nang sinabi ng Department of Agriculture o DA na natural lang tuwing holiday sa tumaas ang presyo ng baboy dahil sa pagtaas ng demand at dahil sa African Swine Fever o ASF. Kung tight ang budget mo sa pagbili ng lechong baboy sa La Loma sa Quezon City, bakit hindi mo i-try itong lechon bread na inialok ng isang bakery dito sa Panay sa Quezon City? O di ba, pwede ring panglagay sa inyong hapag ngayong bisperas ng Pasko. Isa sa parokyano nila ay si Tate Alvin. Kasi yung mahal-mahal ng lechon ngayon, magkano ngayon lechon? 7,000, ganon. Bibili ka ng ganon kamahal. Tapos para sa isang gabi, siguro mas worth it na lang na pamigay mo na lang siguro sa mga inaanak mo para matawa sa'yo. Mabibilang tinapay na hugis lechon sa halagang 150 pesos sa maliit at 300 pesos naman sa malaki. Ayon sa may-ari ng bakery, 15 years na ang nakararaan nang simulan nila ang tradisyon ng paggawa ng lechon bread. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Mahigit isang linggo pa bago magbagong taon, umakyat na sa 17. Mula December 22 hanggang 23 ang bilang ng naitalang firework-related injuries o mga sugatan dahil sa paputok. Ayon sa Department of Health, halos triple ito kumpara sa 6 na kasong naitala sa parehong panahon noong 2023. Karamihan sa mga biktima ay lalaki, may edad 7 hanggang 37 anyos. Habang 88% naman ng mga injury ay dulot ng iligal na paputok kung saan karamihan ay boga. Paalala ng DOH, iwasan na lang ang paggamit ng paputok at gumamit na lang ng mga alternatibong pampaingay para sa ligtas na pagdiriwang ng bagong taon. Dalawang araw bago magpasko, muling nagbuga ng maitim na abo ang Bulkang Canlaon sa Negros Island. Umabot sa taas na humigit 1,000 metro ang ibinuga nito. Kaya naman pinag-iingat ng PHIVOLCS ang mga apektadong residente sa pinsalang dulot ng ashfall at posibilidad ng biglaang pagputok ng bulkan. Ang Balitang A to Z hatid ni Naomi Almohano. 2 araw bago magpasko, tila hindi malamig na simoy ng hangin ang tinatamasa ng mga residente ng Negros Islands. Sa halip, abo mula sa Bulkang Canlaon ang kanilang nararanasan dahil sa patuloy na pag-aalboroto nito. Ngayong Lunes, 15 minutos bago mag-alas 12 ng tanghali, muling nagbuga ng maitim na abo ang bulkan na umabot sa 1,200 metro ang taas. Kasabay din ito ang isang weak at low-frequency volcanic earthquake ayon sa PHIVOLCS. Magkakaroon ng dark gas emission ay maaaring dulot ng gas-driven explosion sa bunganga ng bulkan na nag-angat ng mga material na tulad ng abo o bato. Bago pa man ang ash emission, naitala na ng PHIVOLCS ang 15 volcanic earthquakes at 7,000 tonelada ng asupre sa loob ng 24 na oras. Patuloy pa rin ang pamamaga ng bulkan. Kaya naman muling nagbabala ang PHIVOLCS sa masamang epekto ng ashfall sa kalusugan ng publiko. Yung volcanic ash po ay binubuo ng maliliit na pira-pirasong bato, mineral at saka volcanic glass. So kapag nalanghap po nila ito, maaari itong magdulot ng iritasyon sa mata, ilong at lalamunan. Kaya mahalaga pong magsuot ng face mask tulad ng N95 and better if they stay inside their houses.
Nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Kanlaon kung saan nagbabadya ito na biglaan at mas malalakas na pagputok. Kaya abiso ng FIVOX, pinapaalalahanan ng publiko na iwasang lumapit sa bulkan. Huwag po sana silang pumunta inside the 6-kilometer danger zone dahil sa panganib ng biglaang pagputok o pagbagsak ng mga bato mula sa dalisdis ng bulkan. Patuloy namang minomonitor ng FIVOX ang bulkan maging ang lagay ng panahon para sa posibleng pagdaloy ng lahar. Samantala, nagpaabot naman ng 60 million pesos na tulong pinansyal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa mga naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Tig 30 milyong piso ang ipinagkaloob sa Canlaon City at probinsya ng Negros Oriental para sa eruption response ng 2 lugar. Pinangasiwaan ito ni Special Assistant to the President's Secretary Antonio Lagdameo Jr. kasama pa ang mga lokal na opisyal. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Binigyan ng 1 million pesos bawat isa ang 4 na biktima ng palit-ulo scam sa pribadong ospital na Ace Medical Center sa Valenzuela City. Ayon kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian, ito'y para mabigyan na ng closure ang kasong detention ng ospital sa mga pasyente na hindi makabayad ng hospital bill. Magugunitang nagsampa ng kaso ang mga biktima noong Abril ng kasong serious illegal detention at illegal detention sa mga staff ng credit and collection at maging security guards ng naturang ospital. Yan ay matapos hindi palabasin ng ospital ang ilang pasyente kasama na ang mga naulila ng mga namatay na pasyente. Anila hustisya ang kanilang hinihingi para sa mga nadetain ng naturang ospital. Gayunpaman, binawi na ng mga ito ang isinampang kaso. Naayos na ho ang relasyon ng Ace Medical Hospital sa City Hall, naayos na rin ho yung relasyon nila sa 4 na biktima po natin. Kaya ho yung 4 po natin na biktima, malaya at kusang loob ho silang umatras sa mga kaso na final po namin sa PhilHealth, DOH, Commission on Human Rights, sa Piskalya. Nagpaalala ang Bureau of Immigration nitong Biyernes sa mga foreign workers ng POGO na wala na ang extension sa December 31 deadline para lisanin ng bansa. Kasunod ng utos ng Pangulong Marcos na itigil ang kanilang operasyon sa katapusan ng taong 2024. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, mula sa 33,000 na bilang ng foreign POGO workers, mahigit 20,000 na ang nag-downgrade ng kanilang visa at nakaalis na ng bansa ang karamihan. Habang nasa 6 hanggang 7,000 naman ang inaasahang aalis na sa Pilipinas sa mga susunod na araw. Gayunpaman, ilalagay naman sila sa blacklisting kung bigo silang makaalis sa itinakdang petsa. They should go out of the country as part of the downgrading in order to leave, and they may return kung meron po silang rason, lehitimong rason na bumalik po sa Pilipinas. Kasi kapag hindi po sila umalis, hindi po sila nag-comply doon sa regulations, they will be blacklisted, meaning they will be prevented from re-entering the Philippines, at lalo po magiging mas mahirap sa kanila na mag-reunite with their families. Malungkot na balita bago magpasko. Patay ang hindi bababa sa 9 na individual matapos bumagsak ang isang maliit na eroplano sa Gramado, Brazil, Linggo ng umaga. Kita sa viral video ang pagbulusok ng small aircraft sa isang gusali. Ayon sa pahayag ng Rio Grande do Sul State Security Secretariat, sumalpok ang aircraft sa isang furniture store, isang bangko at isang bahay na ikinisira ng mga ito. Kinukumpirma pa ng otoridad sa lugar kung ilan ang pasahero at crew ng naturang eroplano, pero sa inisyal na ulat ay 10 ang sakay nito. Nasa 15 individual pa ang isinugod naman sa ospital dahil sa smoke inhalation mula sa sunog na dala ng crash. Days bago magpasko, ibig sabihin 2 araw na lang din at sabay-sabay na nating mapapanood lahat ang 10 entries ng the 50th Metro Manila Film Festival. Pero bago yan, nagpasiklaban muna ang 10 MMFF films sa kani-kanilang float bilang pasilip sa kwento ng bawat pelikula kasabay ng Parade of Stars nitong Sabado, December 21. Malapalasyo ang atake ng Blue and Gold float ng pelikulang The Kingdom ni Vic Soto at Piolo Pascual.
Agaw pansin naman ang float ng Topak na pinagbibidahan ni Arjo Atayde at Julia Montes dahil sa pa-smoke effect nito at disenyo ng float na puno ng armas at makina. Habang elegante ang float ng uninvited ni Nadine Lustre, Aga Mulak at Vilma Santos. Simple pero iconic naman ang float ng Himala na may malaking kamay na nagdarasal sa unahan nito. Punong-puno naman ng bulaklak ang Hold Me Close float ni Julia Barreto at Carlo Aquino habang nakakakilabot ang Sa Espantaho na may higanteng itak na peg. Very Gen Z at dreamy naman ang float ng My Future You sa purple at pink design habang ang The Breadwinner ni Vice Ganda misulang malaking basket ng tinapay na may bulaklak at paru-paro. Lighthouse, naglalaki ang kadena at bintana gaya ng sa mga kulungan ng tema ng Green Bones Float. Habang nakakakilabot naman ang float ng Strange Frequencies sa Taiwan Killer Hospital na tila inabandonadong ospital ang disenyo. Mapapanood na po ang 10 MMFF movies sa araw ng Pasko, December 25. Susunod, music video ng Rainbow Christmas ni Vice Ganda. Nasa YouTube na, hatid ang kulay ng Pasko. At official teaser ng Superman ipinasilip na. Manatiling nakatuto kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Ilang tulog na lang, Pasko na, kaya ramdam ang saya ng holiday season sa bagong music video ni Vice Ganda na nasa YouTube na. At pasilip na rin ang official teaser ng bagong Superman film. Lahat ng yan sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Kulay ng Pasko, singganda ng rainbow. Pasko na talaga, kaya naman dapat feeling colorful tayong lahat this time of the year. May bonggang Christmas gift si Vice para sa madlang people. Hatid ni Meme ang makulay na regalo, ang music video ng kanyang bagong single na Rainbow Christmas na mapapanood na ngayon sa YouTube. Pinasaya pa ito ng mga kilalang celebrities gaya ni na John Lapus, Aura, Sasa Girl at iba pa. Mismong si Uncontrollable Vice Ganda ang sumulat ng kanta, kaya ramdam ang kulay at saya ng Pasko. Mapapakinggan din ang Rainbow Christmas sa lahat ng digital streaming platforms. Samantala, it's not a bird, it's not a plane. Well, it's the return of the one and only Superman. Ipinasilip na ang official teaser trailer ng bagong Superman film na pagbibidahan ni David Corenswet. Sa trailer, makikita ang pagbagsak ni Clark Kent sa snow, ang kanyang double life bilang Superman at reporter, at ang paglitaw ng mga DC characters gaya ni na Crypto, Lois Lane, Lex Luthor at Green Lantern. Excited ka na ba? Mapapanood ang Superman sa July 2025. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Lunes ay mula sa US politician na si Kathleen Sebelius. Ang sabi niya, ang diwa ng mabuting pamamahala ay tiwala. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ready na bang magsama-samang magsimba kasama ang buong pamilya? Sa maniwala ka o hindi, 2 tulog na lang. Pasko na. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.